Hello mga Beshwap! Happy Monday! Maganda ang araw today, ang weather. So may papakita ko sa inyo. Itong lemon na to ay bunga ng tanim ko. Papakita. Ayan siya. Kasi nandito yan. Nung tinransfer ko dito, nalaglag siya. Ito oh. So feeling ko malalaglag na din tong iba. Sabi ni Opa, pagka naubos na daw yung bunga niya, bibili na ng bago. Sabi ko hindi kasi mamumunga pa ulit to, aalagaan ko lang siya. Kaya nga nilagay ko dito sa loob. And ito yung aking kamote. Ito yung rose. Ayan, yung mga halaman ko. Medyo malamig. Sarado na natin kasi malamig. Masyado silang nalalamigan. So may araw today. O, diba? Yung bugambilya ko, ayan, may bago na siyang bulak. Ay, ano tawag yan? Yung dahon. Nagsuloy na siya. So, diyan ko siya nilagay para maarawan. Ay, pabalik tayo sa kusina. Ito ay pang bulalo. Sa isang araw pa yan. Matagal ko yung pinapalambot para malambot na lambot. Ito, adobo para sa lunch. Siyempre, rice. Sasaing na. A few moments later. Ayan, nagkakain na kami. Naglagay ako ng itlog sa adobo. So, ayun na ang aming tanghalian mga Beshwap. So, medyo maanghang yung luto kong adobo ngayon kasi mahilig sa maanghang si Opa. So, tara, let's eat mga besh. 3 hours later. Hello mga Beshwap. So, hapunan na naman at ang hapunan namin ni Opa for tonight dinner. Pansit. Ayan. So, kailangan natin ng sotanghon or pansit. Meron tayong kanton, carrots, repolyo, chicken, may shrimp din tayo. Tsaka, ano to? Garlic and onion. Tapos, salt, pepper, and toyo. So, ayun. Pisahan ko na magluto mga besh. Wala na ako ibang vlog. Ayan, so basic na basic ang pagluluto ng pansit para sa ating mga Pilipino. So, syempre, igasa ang sibuyas at bawang sa mantikang mainit. Ilagay ang ating shrimp. Inuna kong lutuin yung shrimp. So, hindi naman siya super lutong-luto. Parang half cook lang kasi mamaya maluluto pa ulit yan dahil ilalagay ko dun sa gulay at pansit. So, tinanggal ko muna siya at i-set aside. Nilagay ba sa tabi? Ganar? Pa-English pa kasi, bulol naman. So, ayan, pagkatanggal ko ng ating hipon, ilagay ko na ang chicken, lagyan natin ng salt and pepper para may lasa ang ating chicken itself. O, diba? And then, pagkatapos igisa-gisa ang ating chicken, ilalagay na natin ang mga gulay-gulay. Dalawa lang naman ang gulay ko, ang repolyo at ang carrot. So, ayan, kasi wala na akong beans. And ayaw naman ni Opa ng beans. So, nilagay ko na yung ating carrots, tapos nalagyan ko yan ng toyo, kaunting toyo, para may lasa yung ating gulay. Hinayaan ko muna ng medyo matagal-tagal yung carrots sa toyo. Ano ba? Basta ganun. Wait lang. So, ayun na nga. Tapos, nilagay ko na yung chicken stock o yung pinagpalambutan ng ating chicken para hindi na natin kailangan maglagay ng nor cubes. At dinagdagan ko na ng kaunting tubig. So, pinakulo ko lang ito. After few minutes, syempre, tiningnan ko yung carrots kung malambot na at pwede na. Tsaka, nilagay ko naman yung ating pansit canton. So, ayan. Mali ako. Dapat pala nilagay ko muna yung cabbage o yung repolyo kasi yung sabaw mahihigop na ng ating kanton. So, ginawa ko naman ng paraan yun mga besh. So, nilagay ko na din yung ating sotanghon kasi hinalo ko. Tsaka kailangan ko nang maubos yung kanton dahil last year pa yan. Baka mag-expire na. Tapos, inilagay ko na din yung ating cabbage na hindi masyadong naluto. So, what I did, may ganun. Kinuha ko siya isa-isa mga besh. Oo, isa-isa. Tapos nilagay ko sa mainit na tubig para maluto siya kasi si Opa hindi pwedeng half cook. And then after few minutes, ayan, luto na ang ating pansit canton mga Beshwap. And hinalo-halo ko lang yan. And yan lang yung hapunan namin. Nilagay ko na din yung ating shrimp, pangpagana kasi favorite ni Opa. Si Opa lahat na lang lalagyan na lang ng sambal o ng chili yung kinakain, pati sopas at pansit. Sus mio maremar. So, ari na nga ho ang ating pansit. Tara ho at makain. And that's it for today's video. Bye for now. The next day. Hello mga Beshwap. So, good morning. Tuesday na ngayon. Aba, 1 week ako hindi lumabas ng bahay. Maski dito ng tapo ng basura, hindi talaga. Ngayon ho ay okay na ako. Tayo mag-grocery. Hindi na ganun kalamig pero tagos pa rin hanggang buto. Tara tayo mag-grocery mga besh. A few moments later. Mga Beshwap, hindi nga malamig. Sobrang hangin naman. Eh di ganun din.
Nakakaloka ang weather. So, ayun na nga mga Beshwap. Siyempre, pagpasok mo, ang bubungad sa iyo ay mga prutas. At nakita ko maganda yung peras. Ganiri yung peras dini mga Beshwap. Ayan. Yan ang pinakang bayabas dini. Yang kulay, ano na yan, green na medyo pahaba. Ganyan ho ang peras. Diga sa atin ay kulay puti at yun ay galing ng ibang Asian country. So, dini, mahal yun. Well, anyway, mahal din naman pala dyan sa Pilipinas. Kumuha na rin pala ako ng mais para sa bulalo kasi magbubulalo ako. My goodness, feeling ko ilang araw kaming kakain ng beef ngayon or ng baka. Kasi kanina, Tuesday afternoon, nag-steak kami, beef steak. Tapos bukas magbubulalo, my goodness. Ngayong hapunan, nag-ano ako, beef tapa. Sus, yung Marimar, kamusta naman ang high blood ni Inday? Ayan, kumuha ko ng chicken at saka chicken liver dyan kasi tinanong ko si Opa kung nakain siya ng chicken. Ay, chicken liver. Gusto naman daw niya yun at masarap yun. So, aadobohin ko sa mga susunod na araw. Kumuha na rin pala ako ng tinapay. Are, kahit mga 1 linggo ay ayos pa. Maganda, hindi agad na sisira, hindi katulad ng mga ibang bread. Kasi yung iba saglit lang sira na. Tapos kumuha din akong paborito kong Portuguese bread. And eto, naghahanap naman ako dito ng mga condiments. Hindi pala condiments. Basta yung nor na pangpalasa, naghahanap ako dyan. And then naalala ko, meron pala akong nakalistang bigas. Kasi may listahan ako para mabilis ang aking pag-grocery. Aba, ay very effective at inachekan ko pagkakuha. Adi, 30 minutes lang to 45 minutes ako kasama na yung pagbabay ko mga Beshwap. Ganda rin na lang gagawin ko. Gadala ako ng pang-check. Kasi usually pag di ko nadadala yung lapis o ballpen, ay matagal ako mga 1 hour. Pero good thing naman, kompleto naman din at hindi ko na kailangan pumunta dun sa ibang grocery na malapit. And then, naalala ko nga pala ay kailangan ko ng tissue. Wala na kaming tissue mga besh at bumili ako ng buy one take one. Pero maganda ng klase naman yun, medyo mahal yun. And then, naghahanap ako dito ng, ayun nga, yung Knorr seasoning. Wala akong makita, yung pala sa kabilang aisle. And kumuha rin ako ng soup ni Opa kasi wala na akong stock. Kailangan lagi may stock ako, 1 o 2 ang binibili ko. Katulad nitong yogurt ni Opa. Ito lang inaalmusal niya tuwing umaga. So, dapat lagi ako may stock niyan. Kasi yung isang pack niyan, mga 3 araw niyang kinakain. So, lagi ako may extra mga besh. Tapos, kumuha na rin ako dito ng cookies ni Opa. Kasi akala ko wala na siyang cookies. Pero meron pa pala nandun sa stock room namin or dun sa bodega. And then, tapos na akong magbayad at wala yung kaibigan ko na cashier dito. Baka di-off niya. Ayan, ganyan ang paglabas. Kailangan mo iscan yung barcode ng resibo para makalabas ka. And then, ito, nakita ko, ay, napakaraming bulaklak at tulips. Napakagaganda, mga Beshwap. In fairness, bago na yung lagayan nila. At ito na, pauwi na ako. Dumaan pa ako sa bilihan ng steak niyan, mga Beshwap. A few moments later. Ay, hingal ka ba si Inday? Diyos ko, yung Marimar, bakit gano'n? Ang puso ko, kakaiba ang tibukin. Hindi ako in love. Parang hirap huminga. Ay, live. Maglalakad na tayo kasi hindi ko na kaya yung paakyat dahil mabigat. Pero pag summer, kaya ko naman. Pag winter, hindi. Kasi ang lakas nga ng hangin. O, tingnan nyo. May tanong ako sa inyo mga besh. Tayo mga Pinoy, alam nyo ba? Sobrang tayo? Madamdamin. Ganon din ako dati. Pag na-real talk mo isang tao, sasabihin ka agad ng mayabang or mapagwatas. Hindi ba pwedeng nagsasabi lang ng katotohanan at na-real talk ka lang? Porque hindi matulungan at sinabi ang katotohanan. Sinabihan agad akong mayabang. Di wow. Yun yung isa sa pangit na trait nating mga Pinoy Yung hindi tayo straightforward na paligoy-ligoy pa. Siguro kasi ayaw natin makasakit ng damdamin, no? Pero kasi dapat iwasan natin yung pagiging super sensitive. May times naman na pwedeng maging sensitive pero merong hindi. Alam niyo yun? Kasi hindi porke nasa abroad maganda ang buhay. Hindi porke maganda yung tinitirhan, maraming kinakain, masayang masaya na. Hindi ganun mga besh kasi money can't buy happiness and true love. Tingnan nyo nga ako, may pera ako, kaunti. Pero wala akong true love. Kasi pag nagkakajowa ako, pera lang yung habol sa akin. Tingin nila sa akin ATM na hindi na uubusan ng pera. Di wow.
And I'm so proud of myself. Mag-1 year na ako walang jowa. Pero masaya. Dahil dyan, malapit na ako. Tigilan na natin tong dramang to, mga besh. Pero imagine nyo sa gabi, maglalakad kayo. Ganyan yung lalakaran ninyo. Good luck. Tapos mag-isa lang kayo. Nakauwi na ako ng bahay, mga besh. At ang bilis ko ngayon na. Parang 1 hour lang or 45 minutes lang ako nag-grocery. Kasi, ito may listahan ako. Ang di ko lang nabili dito yung tinapay ni Opa. Kasi dun yun sa bakery sa sentrum mismo. So ayun, pahinga konti tapos magluluto na ako. The next day. Pagod mga besh, pupunta ako ng Utrecht Central kasi bibili ako ng charger. Nasira yung charger ko. Grabe, 4 minutes before yung train dumating. Dinaan ko pa kasi yung package ko. May isisoli ako sa Shein. Yung isa parang gamit na kasi amoy pabango. Tapos sira-sira. Ganon. Yung isa na double yung order ko. Yung isa naman masikip. Tapos ito, dala ko yung ibabalik ko sa H&M naman mga besh. Nag-antay ako ng train. Like 2 minutes na lang. Ayun, at nakasakay na nga ni ako mga beshwap. Mga 34 minutes lang naman mula dun sa amin, papunta dun sa Utrecht Central na Inaganon. Yun yung pinakamalapit na city sa amin. Ayoko sanang lumabas dahil umaambon at medyo makulimlim. Pero ayos lang, lumabas na rin ako kasi 3 weeks na akong di lumalabas mga beshwap. Nilalamon na ako ng homesick at lungkot. Kaya sabi ko, ala sige, lalabas na lang ako at bibili ako ng charger kasi nasira nga yung charger ko. Kailangan ko ng charger. At ayan, makikita nyo, medyo malungkot pa rin ang weather, ang panahon, at hindi pa masyadong maganda ang kapaligiran kasi winter pa. Pero malapit na mag-spring mga beshwap at yun, pinakamagandang season. A few moments later. Nandito na ako sa Utrecht Central mga besh at ako'y naiihi. Saan kaya yung CR din eh? Gusto ko mag-CR. Naka-CR na ako mga besh. Layo na CR, oh my god. Doon ba ako pumunta sa dulo? Ay. Pero at least naka-CR na ako. Saglit lang naman ako dito. Bibili lang ako ng charger. Tsaka babalik ko to sa H&M. So ito, punta na tayo dito mga besh. Pasok lang ako dito. Hanapin ko yung H&M. Mukha akong gangster for today's video. Ay, yan. Ayan agad ang aking pakay, H&M. Ay, kakaloka. At ayun mga beshwap, natapos na ako, naibalik ko na. Pero merong isa na dapat email lang siya. So, dinala ko ulit pa uwi. And nag-ikot-ikot lang ako kasi naghahanap ako ng sale. Pero wala na silang sale dito mga beshwap. So, pupunta na ako sa pakay ko. Bibili na ako ng charger mga besh. At ganun din, nag-ikot-ikot din ako dun sa Media Markt. Naghahanap ako ng camera na DSL. Kaso wala sila masyadong camera. Hindi katulad sa Media Markt sa Danhak na marami silang displayed na camera, and mahilig kasi ako na mag-picture mga besh, hindi lang halata. Magaling akong photographer. Cheers! Wala lang camera. So, eto after few minutes, nakabili na ako ng charger. Ito lang talaga yung bala ko at saka babayaran ko na. Inating na maigi ako nung guard kasi binit-bit-bit ko siya. Ito, nag-ikot ako, naghanap ako ng camera. Yung section na yan, malapit sa may entrance. Akala niya ilalabas ako, hindi ko babayaran. Wag tayong ganun. Tayo ay maging mabuting tao, mga besh. Uwi na ako, mga besh. Wala naman ako mga pusuan. Mabiling sapatos. Di ko pa nga nasusuot yung isang bago. Bibili na lang ako ng KFC. Yan, pasalubong ko kay Opa. Tsaka patat. Yun na lang hapunan namin. Pero gusto ko yung pabango, kaso mahal, 58. Babalikan ko yun, pag-iipunan ko. Uwi na ako mga besh. Wala naman akong gagawin dito. Bumili lang ako ng patat at chicken. Hapunan namin ni Opa. Kasi binigyan ako ng pera, 20. Pamasahe ko daw. Yung pera naman. Pero syempre di natin tatagihan. Bibili na lang natin siya ng pasalubong mga besh. 1 hour later. So, nakabalik na ako dito sa amin. Pauwi na ako. Ayan, magbabike na tayo mga besh. Malapit-lapit na mga besh. Ang pagod. Hindi na masyadong malamig. 9 degrees na. So, pataas na ng pataas yung temperature mga besh. So, kaya ito na ang suot ko. Pero, malamig-lamig pa rin ang kaunti. Mga besh, nakauwi na ako. Ito lang ang binili ko. Tsaka yung KFC, tsaka patat. Pagod eh. Umalis ako dito ng mag-aalauna. So, nakarating ako ng oras na.
9:04. 3 hours din o 2 hours mahigit. Hapunan na namin mga beshiwap. So ito, tiglima kami ng chicken tapos patat or french fries. Hindi ho tinitipid ang patatas din. Ganyan ho karami. Yan ang typical Dutch food mga beshiwap, patatas. So tara, let's eat mga besh. The next day. Oh, may gasolina eh. Hello mga besh, good morning. Happy Friday. Mag-grocery ako ng mga prutas na iiwan kay Opa. Kasi bukas magde-day off ako. After 3 weeks, ngayon lang ako mag-off. Maganda ang weather ngayon pero nagpo-frost pa rin. At maganda ang gising ng aking alaga mga besh. Mag-grocery ulit tayo. Ayan. Sarado pa yung DHL kasi may ipapadala ako. Ito yung action. So, ayan mga beshiwa, pagpasok ko, bumungad ang pagkalalaking strawberry at pakiramdam ko yung napakasarap. Ayan o, papakita ko dito. Ayan o, diba, napaka-wow. Kala mo napakasarap, pero nung kinain ko na, walang kalasa-lasa. Matabang siya. Pero mas okay ng matabang kaysa maasim. Kasi hindi pa naman talaga season ng strawberry ngayon. Sa ano pa, sa summer pa season. Tapos kumuha din ako dito ng ubas. Magkahalo na siya, red and green. And then kumuha din ako dyan ng mangga. Kasi paborito ni Opa yung mangga. Tapos medyo malambot-lambot. Pero wala pa rin tatalo sa mangga galing sa Pilipinas. Kasi sabi niya, yun daw yung the best na mangga na nakain niya. Which is very true naman. Sinong hindi mag-a-agree na sa Pilipinas ang pinakamasarap na mangga? Alam nyo yan. So, kumuha din pala ako ng talong kasi matagal na akong hindi kumakain ng talong na gulay. Baka naman ano ba iniisip nyo? Kasi may kasabihan sa amin na bawal ka kumain ng talong kapag wala pang 40 days yung namatay. Eh, diba? 40 days lang ng itay. And akala ko ako lang yung nakakaramdam ng lungkot at pagkamis kay tatay. Pero ending, pati pala yung nanay ko at mga kuya ko. Akalain nyo, no? Pagka pala, kahit hindi ka pala naging mabuting tao, pero kahit paano, mahal ka ng pamilya mo pag naiisip ka nila, nalulungkot pa rin. Kasi, baka nai-share ko sa inyo, alam nyo namang hindi good, hindi very responsible ang aking tatay. Pero wag ka, nami-miss namin siya. Siguro kasi dahil mabubuti kaming tao. Ganon. Hindi namin tiningnan yung pagkakamali niya. Sa amin kasi, hindi siya ganun kabait. Pero sa ibang tao, mabait siya. Lalo sa mga pinsan ko, sa mga kapitbahay namin, mabait siya. So, at least naging mabait siya sa ibang tao, kahit hindi sa amin. Masaya pa rin ako kasi kahit paano, may natawag akong tatay, habang ako'y nabubuhay. Ayun nga lang, wala na siya. Ba't ba tayo napunta dun? So, going back, ayan, kumuha ako ng kape ni Opa. 2 klase pala are. Yung isa ay mahal, 12. Yung nakinuha ko ay 10 lang. A few moments later. Ang bigat. Bibili pa ako ng tinapay ni Opa. Tapos, papadala ko pa ito. Sarado pa kasi kanina. 9:30 ang open na. Dumating ako before 9:30. So, ngayon, bukas sa lahat ng shops. Dito kasi, late na nagbubukas kasi nga, probinsya. Tapos, maaga nagsasara. 5 pa lang, sarado na. Tapos, yung mga bakery, mga meat shop, paghapon wala na yan. Ubus na. Hindi katulad sa city na hanggang alas 9. Marami pang paninda. Ay, bigat. Aba ay kagaling. Ni-return ko, aba ay free of charge. 2 na yung na-return ko na free of charge mga besh. So, ngayon, uwi na ako. Wala pa masyadong tao. Uwian na mga beshiwaps. Pahinga muna konti mga beshiwaps. Hapon. Kahit malapit na mag-spring, nagpo-frost pa. Tingnan nyo. Ayan o. Oh, namumuti, diba? Nagpo-frosting pa mga besh. Kauwi na mga beshiwa, pero di ako pa din tumambay sa kusina kasi nandyan tagalinis namin, nilalaban lahat ng kortina para sa window. Papakita ko sa inyo para. Naka-sale, 199 ang isa, so bumili ako ng 3. Pang box ko yan, kasi meron pa ako doon, ayun o, KitKat. Pag may mga naka-sale na ganyan, bumibili ako para pang box, giipon.
Matagal din mapuno ang box ha, depende. Later. May nag-doorbell. Akala ko kung sino kasi wala naman kaming ini-expect na tao ni Opa. Aba, dumating na aking order from Almire Pinoy Store. So, open natin mga besh. Mag-unboxing tayo. Open natin. Kagigising ko lang kasi. Taas natin kung kaya. Yan. Open na natin. Mu-order ako ng walis tingting at walis tambo. Ay, hindi pala pwede. Kailangan bilhin mo doon. Daanan mo doon. Parang ayaw ipabukas ni ate ah. So, eto na nga. Wow, may pa-star margarine. Salamat ah. Parang sinabi mong kailangan ko kumain ito para tumangkad. I love me. Love me si ate. Wala nagsasabi sa akin iba na I love you. Kaya I love me na lang. So, total of 55 euro. Natin yung mga ating in-order. Wow! May Marty's. Na-miss ko kasi ito. Chicken. Laki ng chicken. May Nova. Yatus. Ito, favorite ko. Ang calamansi. Ito, ano to, ube. Ube halaya. May Bear Brand. May Eden cheese. May sardinas. Ano nga ba to? Berry nuts. Boy bawang. Century tuna, flex, and ano to? Hot and spicy. And Argentina corned beef. Malaki pala yung corned beef. Kala ko maliit. Kaya pala medyo pricey. So, ayun, hindi ako masyadong umorder kasi since magda-day off naman ako, gulo ng book, magda-day off naman ako bukas, bibili ako dun sa isang toko sa Den Haag. Kasi nakalimutan ko bumili lahat. Hindi ko alam bakit hindi ko pa binili, diba? So, ayun. Papatikimin ko si Opa nito. Marty's. Ayun, inopen ko at pinatikin ko kay Opa. Sabi, masarap naman daw, pero medyo maasim. Which is maasim naman talaga. Sabi niya, masarap daw to pag kumakain ka ng kanin, tapos parang side dish. Ganon. Alam mo yung sa mga Chinese restaurant, yung may parang chicharon, yun. Kaya si Opa ay. Pero di ba ginagawa naman natin yun, yung chichirya inuulam sa kanin. Oh, rich kid ka kaya di mo ginagawa yun. Kasi kaming mahihirap, ginagawa namin yun. Ulam namin sa kanin, chichirya.